Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tagumpay na naisagawa ng First Abra PMFC ang Pamaskong Handog Outreach Program na naglalayong maghatid ng saya at tulong sa mga residente ng kanilang nasasakupan. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Matagumpay ni dinaos ng First Abra Provincial Mobile Force Company at Company Advisory Group for Police Transformation and Development ang Pamaskong Handog Outreach Program sa mga mag-aaral ng Gungonot Elementary School sa Barangay Bulila, Paas Abra. Nito lamang ika-4 na araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang aktibidad dahil sa pagtutulungan ng mga kapulisan, guro, stakeholders at iba pang mga voluntaryong individual at grupo. Katuwang ang mga miyembro ng Company Advisory Group for Police Transformation and Development. Tampok sa aktibidad ang maikling lecture ukol sa wastong pagsisipilyo at demonstrasyon sa tamang paghuhugas ng kamay, pagsasagawa ng mga iba't ibang parlor games, libreng gupit at ng feeding program. Bilang bahagi ng advokasya ng kapulisan para sa community safety at youth development, pinaalalahanan ng First Abra PMFC ang mga kabataan na umiwas sa ilegal na droga, iwasan ang pananakot o bullying, at palaging piliin ang kabutihan at tamang pag-uugali. Binigyan din ang kahalagahan ng disiplina, respeto at pagpapanatili ng isang mapayapa at drug-free na komunidad. Nagtapos ang programa sa pamamahagi ng mga school supplies, hygiene kits, Christmas gifts at libreng tsinelas. Lubos na nagpapasalamat ang First Abra PMFC sa lahat ng sponsors, partners at volunteers na naging katuwang upang maging matagumpay at makahulugan ng nasabing outreach program. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na misyon ng kapulisan na palakasin ang ugnayan sa komunidad at isulong ang kapakanan, kaligtasan at wastong pagpapahalaga ng kabataan sa mga liblib na lugar. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Jungle survival at wildlife tracking technique demonstration ang isinagawa ng 101st Maneuver Company para sa mga mag-aaral ng Banban National High School.
Ibabalita yan ni Police Corporal Del Mendo. Nagsagawa ng isang jungle survival at wildlife tracking technique demonstration ang mga personnel ng 101st Maneuver Company, RMFP-1, sa pangunguna at supervision ni Police Captain Jomar C. Mochong, Acting Company Commander, para sa mga mag-aaral ng Banban National High School, partikular ang mga grade 12 work immersion students. Layunin ng aktibidad na may pakita sa mga kabataan ang mahalagang kaalaman sa pamumuhay sa kagubatan, kabilang ang tamang pagtukoy ng ligtas na halaman, paglikha ng pansamantalang silungan, at pag-alam sa galaw ng mga hayop sa kagubatan. Ipinakita rin ng mga tauhan ang tamang paghawak sa mga kagamitan at iba't ibang pamamaraan upang masiguro ang kaligtasan sa panahon ng emerhensiya. Malugod namang tinanggap ng mga estudyante ang karagdagang kaalaman ay tinuturing nilang mahalagang bahagi ng kanilang paghahanda sa tunay na buhay at sa kanilang napiling landas sa hinaharap. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng paaralan sa 101st Maneuver Company sa patuloy nitong suporta sa edukasyon at komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Second Cagayan PMFC nakiisa sa community outreach at pagbibigay ng tulong sa mga agta community sa Gatdaran, Cagayan. Patrolwoman Michelle Balad sa balita. Lintana ng Second Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang revitalized police sa barangay at mga stakeholders ang pagtawid sa ilang ilog, paglusong sa tubig hanggang baywang at pagtahak sa madulas at malalabanging daan para maihatid ang kinakailangang serbisyo sa agta community ng Zone 7 Barangay Tanglagan, Gatdaran, Cagayan nito lamang 2 ng Disyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Francisco Patawi, team leader ng RPSB team ang aktibidad, katuwang ang Company Advisory Group sa pamumuno ni Mr. Gilbert Chan, Vice President for Internal Affairs, sa pangunguna ni Punong Barangay Honorable Carmelo Aquino at iba pang mga stakeholders. Sama-sama nilang naisakatuparan ang layuning makapagbigay ng serbisyong pangkaunlaran at tulong sa komunidad. Sa lugar, formal na naipagkaloob sa mga residente ang 2 bagong tayong communal CR, 2 libreng patubig at 1 solar light. Bukod dito, namahagi rin ang grupo ng bigas, gatas para sa mga malnourished na bata sa ilalim ng Project Nutriluto 90 Days Challenge at 2 water filter upang matiyak ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na inuming tubig. Isinagawa rin ang feeding activity para sa buong komunidad. Lubos ang pasasalamat ng Agta community na sa wakas ay nagkaroon ng maayos na palikuran, patubig at karagdagang pailaw, mga serbisyong kanilang matagal nang inaasam at malaking tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Muling pinatunayan ng Second Cagayan PMFC sa pamumuno ni Police Major Jefferson D. Mukay, Acting Force Commander kasama ang RPSB team at kanilang advisory group, na walang matarik na daan o malalim na ilog ang makakapigil sa kanilang misyon na maghatid ng tapat, mabilis at tunay na serbisyong pampubliko lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Higit 2 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Pro-5 sa isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga sa Camarines Norte. 3 sospek ang naaresto matapos masabat ng mga operatiba ang malaking volume ng iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Pro-5 sa isang malakihang anti-illegal drug operation sa Vincents Avenue, Purok 2, Barangay 5, Daet, Camarines Norte. Ang operasyon ay pinangunahan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Daet Municipal Police Station, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sa naturang buy-bust operation ay naaresto ang 3 sospek na kinilala
kilala sa mga alias na Dan at Mando, kapwa residente ng Bacoor, Cavite at Iris mula sa Las Piñas City. Lahat ng mga ito ay nasa 8 gulang at nakalista bilang mga high-value individual sa illegal na kalakalan ng droga. Nakuha mula sa kanilang 3 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 20,400,000 pesos. Isinagawa sa lugar ng operasyon ang marking, inventaryo at dokumentasyon ng mga ebidensya alinsunod sa umiiral na mga panuntunan. Ipinaalam sa mga narestong sospek ang kanilang mga karapatang legal at isinailalim sila sa kinakailangang medical examination. Ayon sa Pro5, patuloy nilang pinaigting ang kanilang kampanya laban sa illegal droga upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Bicolano. Ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang epektibo at makataong kampanya kontra droga, gayon din sa Enhanced Emerging Police Operations Framework ng PNP sa ilalim ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sina Tatis Jr. Hinihikayat din ng publiko na maging aktibo sa pag-uulat ng mga kahinahinalang gawain. Mula dito sa Bicol Region, ako ang Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendinudio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino Jr. Simulan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Panag at saya ang Police Regional Office 6 sa pagsisimula ng Christmas season sa kanilang makukulay na ceremonial lighting activity. Patrolwoman Ledeline Bansagon sa report. Sa pagsalubong ng Kapaskuhan ngayong 2025, nagdingning ang Camp Delgado kung saan nagtipon-tipon ng mga personnel ng Police Regional Office 6 upang ipagdiwang ang diwa ng pagkakaisa, pag-asa at kasiyahan sa pamamagitan ng ceremonial lighting of trees at Christmas lanterns na ginanap sa Camp General Martin Chufilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Ito lamang ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro-6 ang nasabing seremonya. Ipinakita ng okasyong ito ang pagkakaisa, malikhaing galing at dedikasyon ng Pro-6 family, kung saan ang mga regional headquarters personnel at regional support units ay nagdekorasyon ng kampo gamit ng makukulay na Christmas lights. Kasama rin sa pagdiriwang ang mga city at provincial police offices, stations at mobile forces na nagpakita ng kanilang magagandang parol at bilen na bawat isa ay sumasalamin sa natatanging diwa at pagkakakilanlan ng kani-kanilang unit. Ang buong kampo ay nagningning ng kasiyahan at kulay na nagpaalala sa kahalagahan ng kamaraderi, moral at pagkakaisa sa loob ng hanay ng kapulisan. Ang seremonya ay hindi lamang nagdulot ng ligaya sa mga personel at kanilang pamilya, kundi pati na rin sa publiko na bumisita at nakisalo sa diwa ng Pasko sa Pro-6. Ang makulay at matagumpay na lightning ceremony ay nagsilbing paalala sa bawat liwanag at parol. Ang PNP ay patuloy na naglilingkod ng may integridad, malasakit at dedikasyon para sa mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Arestado ng mga operatiba ang isang lalaki na may kinakaharap na 2 kaso ng acts of lasciviousness matapos isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ng bagsak na lalaking may kasong 2 counts ng acts of lasciviousness kaugnay sa Republic Act 7610 o Special Protection and Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act matapos itong maaresto ng Mandaue City PNP sa A. Soriano Avenue, Barangay Sentro, Mandaue City, Cebu nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kate Allen P. Andaya, Chief ng City Investigation and Detective Management Unit ng Mandaue City Police Office, bandang 6:30 ng gabi nang maaresto ng mga otoridad ang suspect na si Richard, 50 anyos na residente ng Purok Acacia, Barangay Kutkot, Liloan, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness kaugnay sa Republic Act 7610 na may 200,000 at 180,000 na rekomendadong piyansa.
Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mandaue City PNP ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Mandaue City ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa anumang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Aabot sa 9 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng Leyte Police Provincial Office sa isinagawang week-long simultaneous anti-criminality law enforcement operations. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Nakumpiska ang mahigit sa 9.57 milyong halaga ng hininalang shabu at naaresto ang 26 na individual sa pinaigting na simultaneous anti-criminality and law enforcement operations o SACLEO mula ika-19 hanggang 26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pangangasiwa ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8 at sa pamumuno ni Police Colonel Junicio D.C. Apas Jr., Provincial Director ng Leyte Police Provincial Office, nakapagsagawa ang Leyte PPO ng 25 anti-illegal drug operations sa buong lalawigan na binubuo ng 24 bypass operations at isang warrant of arrest enforcement. Nagresulta sa pagkakakumpiska ng 1,407.48 na gramo ng shabu at 0.47 na gramo ng marijuana na may katumbas na halaga mula sa Dangerous Drugs Board o DDB na 9.57 milyon. At 49 kaso ang naihain sa 28 na suspek sa hukuman. 26 ang naresto habang 2 ang nakatakas sa mga bypass operations. Ang 2 suspek ay kasalukuyang tinutugis at inihahanda na ang kanilang warrant of arrest upang matiyak ang kanilang pagkakadakip. Sa isinagawang operasyon, 3 ang itinuturing na high-value individuals habang 25 ang street-level individuals. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng malawak at komprehensibong anti-drug strategy ng Leyte PPO. Patuloy na palalakasin at paigtingin ng Leyte Police Provincial Office ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa komunidad at maprotektahan ang mamamayan mula sa pinsalang dulot ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naaresto ng mga operatiba ang top 1 most wanted person sa Buwangon, Bukidnon dahil sa kasong statutory rape. Ibabalita yan ng RP Kaduten. Buwangon arestado sa kasong statutory rape. Matagumpay na inaresto ng mga otoridad ang tinaguriang top 1 most wanted person municipal level sa isinagawang service of warrant of arrest bandang 1:00 ng hapon, Disyembre 4, 2025. Isinagawa ang operasyon sa Purok 4, Barangay Imbatog, Buwangon, Bukidnon na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias John, 19 na taong gulang at residente ng Sitio Manay, Tinagpuluan, Cagayan de Oro City. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa ng chopper team ng Buwangon Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Teogracias Gulayan sa pakikipag-ugnayan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon PIT at RIU-10. Nahaharap ang sospek sa kasong statutory rape na may kaugnayan sa RA 7610. Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado at kasalukuyang nasa kustodiya ng Buwangon MPS para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. At mga ka-PNN, 20 days na lang, Pasko na!
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.